Masaya ba tayo sa ginagawa natin? Masaya ba talaga tayo sa tuwing may Pilipinong bumabagsak, lalo na kung kapwa natin OFW? Masaya ba tayo kapag ang isang nagsisikap magbigay ng saya, aliw at pag-asa sa ating mga kababayan ay siya pa nating hinihila pababa? Masaya ba tayo na sa halip na magtulungan tayo pa mismo ang nagiging dahilan kung bakit ang kapwa Pilipino ay nauuwi sa isang di magandang pangyayari? Masakit mang aminin, pero tila may bahagi sa ating kultura na kapag may umaangat, may naiinggit. Kapag may sumisikat, may nambabato. Kapag may nagtatangkang gumawa ng mabuti, may dudurog sa intensyon. At ang masakit pa, kapwa Pilipino ang gumagawa nito sa kapwa Pilipino. Hindi dahil may kasalanan, hindi dahil may masamang balak, hindi dahil lumabag sa batas, kundi dahil may inggit, may galit, may personal na interes at may gustong manira. At ang resulta, isang Pilipino ang nasira ang dangal, isang pamilya ang nadamay, isang pangarap ang natigil at isang komunidad ang nawalan ng tiwala. Ang ugat ng inggit ay hilahan pababa. Ang inggit ay hindi lang basta selos. Ito ay nagiging galit kapag hindi natutunang tanggapin ang sariling kakulangan. Kapag ang isang tao ay hindi masaya sa sariling narating, hindi kontento sa sariling estado at puno ng pait ang puso. Madali niyang pipiliing sirain ang tagumpay ng iba kaysa buuin ang sarili niyang pangarap. Mas madaling manira kaysa magsumikap. Mas madaling magsumbong kaysa makipag-usap. At mas madaling manulsol kaysa umunawa. At minsan ang tabing ng pagsunod sa batas ay ginagamit hindi para sa katarungan, kundi para sa paghihiganti, inggit at personal na interes. Ang pinakamalupit na tanong, masaya ba tayo? Masaya ba tayo na may kapwa tayong Pilipinong natanggalan ng kalayaan dahil sa sumbong? Masaya ba tayo na tayo mismo ang intensyong magbigay ng kasiyahan sa OFWs ay nauwi sa isang di magandang pangyayari? Masaya ba tayo na imbes na magtulungan sa hirap ng buhay sa ibang bansa, tayo pa ang nagiging kalaban ng isa't isa? Kung saglit tayong titigil at magmumuni-muni, marahil malalaman natin ang totoo. Hindi ito kaligayahan, hindi ito isang kalungkutan, ngunit kawalan ng konsensya. Hindi ito tagumpay, ito ay pagkatalo ng pagkatao. OFW tayo, dapat sana mas nauunawaan natin ang isa't isa. Hindi biro ang maging OFW. Iniwan natin ang pamilya, iniwan natin ang sariling kultura, at iniwan natin ang kaginhawahan. Lahat para lang makapaghanap buhay. Lahat para lang makapagpadala sa Pilipinas. Lahat para lang may kinabukasan ang pamilya. At sa gitna ng lungkot, homesickness, pagod at sakripisyo, ang simpleng aliw, tawa, programa, musika at samahan ay nagiging hinga ng kaluluwa ng isang OFW. Kaya't napaksakit kapag ang nagbibigay sana ng liwanag ay siya pang pinatay ng kapwa o Pilipino. Ang tunay na kalabang hindi natin nakikita, hindi ang kapwa Pilipino ang kalaban. Hindi ang umaangat ang kaaway, hindi ang nagiging masaya ang dapat kainggitan. Ang tunay na kalaban ay inggit na unti-unting umuubos sa puso, ang galit na hindi ginagamot, ang ego na gustong laging lamang at ang kawalan ng malasakit sa epekto ng sariling ginagawa. Kung magpapatuloy ito, ano ang mangyayari sa ating lahi? Kung magpapatuloy ang ganitong ugali, magiging normal ang siraan, magiging laro ang manulsol, magiging aliwan ang pagbagsak ng kapwa at magiging katahimikan ang kawalan ng konsensya. Unti-unting mawawala ang kabayanihan o bayanihan. Unti-unting mamamatay ang tiwala. Unti-unting magiging malamig ang puso ng Pilipino sa kapwa Pilipino. Isang panawagan sa konsensya, bago tayo magsumbong, manira, manghila, pababa, itanong muna natin sa sarili natin. Kung ako ang nasa kalagayan niya, gugustuhin ko bang maranasan ang ginawa ko? Hindi lahat ng legal ay moral.
Hindi lahat ng tama sa papel ay tama sa konsensya. At hindi lahat ng tahimik pagkatapos ng sumbong ay kapayapaan sa puso. Sa huli, masaya ba tayo? Kung may isang Pilipinong umiiyak sa loob ng hindi magandang pangyayari dahil sa inggit ng kapwa, masaya ba tayo? Kung may isang pamilya ang wasak dahil sa sumbong na hindi naman dapat, masaya ba tayo? Kung may isang komunidad ng OFWs ang natakot na magbigay ng saya dahil baka sila ang isunod, masaya ba tayo? Kung tapat ang sagot, hindi. Dahil ang tuwa na galing sa kapahamakan ng kapwa ay hindi kailanman tunay na kaligayahan. Iyon ay sugat ng kaluluwang hindi gumagaling.